Sino ba namang mag-aakala na ang super flyweight fighter na ito na pangalawang pinakamababang timbang sa dibisyon ng boxing ay aabot hanggang super welterweight division. Ngunit sa kabila ng pagtaas niya sa mga timbang na ito, marami ang mga lumabas na haka-haka na may agimat daw itong si pambansang kamao Manny Pacquiao na nagbibigay daw sa kanya ng lakas at galing. At meron namang scientist ang nagbase sa kanyang scientificong pananaliksik patungkol sa sukat ng wrist ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Ayan ang pag-uusapan natin sa video natin ngayon mga kaibigan. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment at higit sa lahat subscribe. Pakikalembang mo na rin ang kampana dyan sa tabi para updated ka sa mga susunod pa nating mga video. Nagsimula si Pacman sa timbang na 98 pounds o 44.4 kilo at umabot hanggang 147 pounds o katumbas ng 66 na kilo. Napakalaking pagtaas kung ating iisipin at ang mas nakakamangha pa rito ay 8 division pa ang kanyang pinag-championan dito. Punsod sa pagtaas ng kanyang timbang at dibisyon na siguradong tatatak na sa kasaysayan at napakahirap ng burahin ni Numan. Marami nagsasabi na may agimat daw itong si pambansang kamao Manny Pacquiao. Ito yung mga ilang paniniwala sa mga probinsya patungkol sa agimat ni Pacman na pinaguhugutan daw nito ng lakas. Una ay ang bertud ng kalabaw o pangil nito na pinaniniwala ang nagbibigay ng malakas na pangangatawan, swerte, proteksyon sa kahit na anong oras. Pangalawa, ang kwintas daw nito dahil kung mapapansin natin kada laban nito, lagi niyang suot-suot ito sa tuwing may laban siya. At laging nasa sulok ito bago magumpisa at nagdadasal o para bang nag-oorasyon bago ang laban. Pangatlong haka-haka naman ay nakakuha raw si Pacman ng lumulutang na martilyo sa tubig, kaya ang lakas ng suntok niya ay kasing lakas ng pagpalo ng martilyo. Pang-apat naman na haka-haka ay dahil naman daw sa tattoo nito sa dibdib niya, na kung ating susuriing maigi ay mapapansin nating ito ay boxing gloves lamang, na siya daw mismo ang nagtattoo sa kanyang sarili. Sa kabilang dako naman, punta naman tayo sa scientificong pagpapaliwanag ng isang scientist na nagsagawa ng pananaliksik patungkol sa wrist ng ating pambansang kamao. Ito ay walang iba kundi si Leandro Solis, isang diehard fan sa boxing na isa ring scientist. Nagsagawa siya ng pananaliksik sa mga sikat na boksingero patungkol sa bone structures ng mga ito. Kanya itong isinulat sa article ng Bad Left Hook. Ang pangunahing nilalaman ng article nga na ito ay ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Isinasaad dito ang sikreto kung bakit napakamatagumpay ni Pacquiao sa boxing at sa pagtaas nito ng timbang at dibisyon. Sa isinagawang pagsasaliksik nitong scientist na ito, sinabi niyang ang laki ng wrist bone ng mga lalaki ay nauugnay sa kabuuang bone structure at bone density. Ibig sabihin, mas malaki ang wrist ay mas malaki ang kabuuang buto ng katawan. Sa mga data na nakalap ni Solis, lumalabas na ang average size ng wrist ng mga heavyweight ay 7.69 inches, 7.31 sa light heavyweight, 7.09 inches sa mga welterweights at 6.35 naman sa mga featherweights. Ayon pa sa kanyang pananaliksik, kapag mas matangkad ang isang tao, ay mas malaki ang wrist nito. Ngunit naging kabaliktaran ang nangyari na matuklasan niya ang wrist size ng ating pambansang kamao. Lumalabas na 8 inches ang kanyang wrist size na kung babalikan natin kanina sa ating tinalakay ay mas malaki pa sa average size ng isang heavyweight fighter. Pero ang tanong, nakaka-apekto ba ang laki ng wrist bilang isang boksingero? Ito yung sabi ng Google patungkol dyan. Kapag mas malaki ang wrist mo, ibig sabihin mas malaki ang bone structures mo. At kung malaki ang bone structures mo, ay mas malakas ang tsansa na mas mabigat ang iyong suntok kumpara sa maliliit na wrist na boksingero. At ang isa pa, ang malaki at malakas na wrist kapag sinuntok ay hindi basta-basta mababali dahil matibay ito, di katulad ng mga maliliit na wrist. Kaya sa makatuwid, ang pagmamaliit sa ating pambansang kamao at pagkutsasahit nito ay isang napakalaking pagkakamali. Kaya makikita natin sa mga laban niya, halos lahat ng mga malalaking kalaban ay kanya lamang pinulbos at binugbog.
Dagdag pa sa malaking wrist ni Pacman ay ang pagkakaroon nito ng napakalaking cat muscle sa binti na may sukat na 15 inches na nagbibigay din sa kanya ng bilis ng pagkilos at malakas na pagsuntok. Ano sa tingin nyo mga kaibigan? Ang malaking wrist kaya talaga ang dahilan ni Pacman o ang mga agimat kaya niya naabot ang kanyang mga tagumpay sa ngayon? I-comment down mo na yan sa baba. Maraming salamat, yun lamang.